Praise God! Magandang pinagpalang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid, mga kamananampalataya sa Panginoon. Purihin po ang Diyos sa ating mga buhay, saan man tayo nandoon, ano man ang ginagawa natin. Talaga pong idineklara ko na kasama po natin ang Lord, ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, nandoon po siya sa lahat ng sulok, kahit saan po tayo pumunta. Sa pangalang tayo po ay sumampalataya sa Kanya, tayo po ay Kanyang anak, tayo po ay tumanggap at lumakad po sa Kanyang katotohanan at kalooban. So, nandun po siya palagi, kasama po natin siya. Amen? Nandito rin po siya sa akin ngayon. Nandoon din po siya sa inyo. Ako po si Brother J.R. Tagyam po. At ako po ay inyong kamananampalataya sa Panginoon. Hallelujah! Maraming salamat po sa oras na ito at mayroon na naman pong pagkakataon para magbigay na naman po ang Lord para may pahayag po natin at mabulay-bulay po natin yung mga salita ng Panginoon at may share po, sapagkat ang sabi po ng Biblia dahil kayo ay tumanggap ng walang bayad, magbigay din po kayo ng walang bayad. Kaya naman po, ginagawa po namin sa mga mangangaral, kahit sino, mga pastor o hindi, ay basta't nangangaral po, yan po yung kalooban ng Panginoon na dahil tumanggap po kayong ng walang bayad, din po namin sa inyo na wala din pong bayad. Amen. Yun pong magandang balita ng kaligtasan. Ngayon, share ko po ito ngayon. Yun pong kapangyarihan ng pangalan ni Kristo. Amen. Marami pong mga alam po ng mga Kristiyano ngayon, di ba, pag nananalangin po nga sila, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Yun po. Dahil talaga namang totoong makapangyarihan po yung pangalan ni Kristo. Sabi naman po ng Bible yan, sa pangalan ko ay magpapalayas sila ng mga demonyo. Hindi lang po pagpapalayas, kung hindi po, lahat po ng authority nasa pangalan ni Kristo. Maniniwala po kayo niyan, brothers and sisters. Lahat ng authority na kay Kristo. Lahat po ng kapangyarihan ng God the Father at God the Holy Spirit ay na kay Kristo. Amen? Kasi siya po yung bugtong na anak ng Diyos. Ang Holy Spirit po, ang Espiritu po ng Diyos na mula sa Ama, yung bumuhay kay Kristo nung siya nasa libingan. Amen. Tapos nung umakyat po si Kristo, umupo sa kanan ng Ama, ipinadala niya yung Holy Spirit na kahalili po niya. So wala na po siya ngayon. Ang Holy Spirit po nandito. Lahat ng kapangyarihan ng Ama at ni Kristo ay nasa atin. Kasi ang God the Holy Spirit po ay nasa atin ngayon. Amen. Po ba? Kung maniniwala po kayo dyan, amin lang po kayo dyan. Amen. So, ang sabi po ng Pilipos chapter 2 verse 5 to 11, babasahin po natin yun. Sabi po dito, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ni Kristo Jesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay siya. Namuhay siyang isang alipin at ipinanganak po siyang bilang tao, at nang siya po ay nagiging tao, nagpakumbaba po siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Yun po si Jesus. Maging ito man ay kamatayan sa cross, yun po, talagang sinunod po niya yun, nagpakumbaba po siya. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Ama. Yun po.
si Kristo po, ipinanganak po. Alam na hindi naman po lingid sa kalaman ng iba na mga nananaliksik sa Biblia po na si Jesus po, bago po siya ipinanganak, siya po ay espiritu. Pumasok po siya sa sinapupunan ng isang birhin. At nagdalang tao po yung birhin na wala naman pong nagsiping sa kanya, wala asawa, wala naman po siyang kasintahan, yung kapisan, di po ba, na lalaki. So, ito po ay miracle po talaga ito. Ito po ay tanda at kababalagan, kamangha-mangha pong gawa ng Diyos. So, nung nagiging tao po si Kristo, ay talaga pong naging masunurin po siya, tapos nagpakumbaba po siya. Grabe pong pagpapakumbaba niya. Kahit nga po hinuli po siya, sinaktan po siya, pinaratangan ng wala siyang kasalanan. Ang tanging sabi lang po niya, Ama, patawarin niyo po sila dahil hindi po nila alam yung kanila pong ginagawa. Kaya naman, nung namatay po siya at muling mabuhay, itinaas po siya ng Diyos sa kanan ng Ama at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan sa langit at sa lupa. Lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Amen. Ganun po kamakapangyarihan pala yung pangalan ni Kristo. Grabe na ito. So, sa atin po ngayon, nang tanggapin po natin si Kristo, ang sabi po dito, ang pagtanggap natin sa Panginoong Hesukristo bilang personal na tagapagligtas ng mga buhay ay nangangahulugan na siya po ay sumasa atin at tayo ay sumasa Kanya. Binuhay niya tayong kasama ni Kristo at pinaupo niya na kasama ng Panginoong Hesus sa kalangitan. Kaya kung saan siya naroroon, ay naroon din po tayo. Di ba? Maliwanag po. Lahat po nang nakikipag-isa kay Kristo. Kung meron si Kristong kapangyarihan, meron po tayo. Wala na tayong marami pang haka-haka dyan o mga pagdududa. Talagang malinaw po ang sinasabi ng kasulatan. Na kung saan si Kristo, nandoon tayo, at kung anong meron si Kristo, meron din po tayo. Grabe, si Kristo, lubhang makapangyarihan ni Kristo. So ikaw na nakikipag-isa kay Kristo, ay ikaw din ay makapangyarihan po. Amen? Dahil dito nagkaroon po tayo ng relasyon at pakikipag-isa sa Kanya, binigyan niya tayo ng karapatan na gamitin ang Kanyang pangalan. O, di ba? Nung tintanggapin po natin si Kristo, binigyan po niya tayo ng karapatang gamitin ang Kanyang pangalan. Ang kapangyarihan ni Kristo, lahat, ang pangalan ni Kristo, lahat ng sakit karamdaman, mga susunod po sa Kanya yun. Kasi ganun po kamakapangyarihan yung pangalan ni Kristo. Pangalan ni Kristo, grabe po palang pagkapangyarihan ito talaga. So, sa paggamit po nito, may dakilang bagay po na mangyayari na nahahayag ang kanyang walang hanggang kapangyarihan. Kapag ginamit po natin yung kanyang pangalan, nahahayag po yung walang hanggang kapangyarihan ni Kristo. At kaluwalhatian, sapagkat ito po ang pangalan na mataas sa lahat ng pangalan, ng kapangyarihan, ng pamunuan, ng lakas, at anumang pangalan na naipangalan, hindi lamang sa panahong natin ngayon, kung hindi maging sa panahong darating. Ibig sabihin, noon, ngayon, kasalukuyan, at magpakailanman, siya po ay makapangyarihan po niya. Amen? Now, pupunta po tayo sa mga verses na nagpapatunay kung gaano ka makapangyarihan ang pangalan ni Kristo. Amen? Ang sabi po dito, sa Acts chapter 4 verse 12, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan binigay ng Diyos sa buong daigdig para maligtas po ang tao, di ba? Wala pong iba, pangalan lang. Ang pangalan ni Kristo ay may kapangyarihang iligtas ka. Amen. At ang sabi po ng Mark 16:15-20, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong mundo at ipangaral ninyo ang magandang mabuting balita sa lahat ng tao. Ang sinumang sumasampalataya ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Ang mga sumasampalataya ay binigyan niya ng kapangyarihang
gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsalita ng iba't ibang wika. Hindi sila mapapahamak kahit dumampot sila ng ahas o makainom ng lason, at gagaling ang mga may sakit. Napapatungan po nila ng kamay. Tapos po, nung pagkatapos po niyang bilinan ang kanyang mga apostol, sabi dito, pagkatapos niyang sabihin po sa kanila ang mga ito, ang Panginoong Hesus po ay inakyat sa langit. Yun na po, umupo na po siya sa kanan ng Ama. Doon na po siya doon na po nag-umpisa ang kapangyarihan, na lahat ng kapangyarihan ibinigay na po kay Kristo. So kung ibinigay ang kapangyarihan kay Kristo, ikaw na nakikipag-isa kay Kristo ay makapangyarihan mo rin po. Na kung minsan nga talaga tayo po ay nag-alinlangan, pero ito po yung katotohanan. Tayo pong nakikipag-isa kay Kristo ay napakayaman, napakamakapangyarihan po natin. Grabe. So sabi ng Bible dito na hindi po pala dapat na tayo mag-alinlangan, na kung gagamitin daw po natin ang kanyang pangalan, dapat po paniwalaan daw po natin na magaganap po ito. Mapaniwalaan po natin na ito'y isa sa katuparan niya. Kasi sinabi po niya ito. Siya po ay tapat na Diyos. Hindi po siya katulad na tao. Kung ano pang sinabi niya, yun po yung gagawin niya. Wala po siyang binigay na salita, na mga optional na salita, mayroong mga haka-haka, may mga pero, mga kasi. Sa tao lang po kasi nung may pero, kasi, ngunit, mga ganun. Pero si Jesus po nung nagsalita, sabi niya, ganito, magpalayas ng mga demonyo ang mga sumasampalataya. Binigyan ko sila ng kapangyarihan. Yun na yun. Period na yun. Kaya anuman, lindol, bagyo, gutom, sakit karamdaman, anumang sumpa, mga gawa ng diablo sa impyerno, mga mangkukulam o anumang dyan. Yun na yun. Sa pangalan ni Kristo. Wala na yun. Tapos na yung mga John 19:30. It is finished. Tinapos na niya ang kapangyarihan ng kaaway. So ibinalanran na niya sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. So ang gagawin na lang po daw natin ay sumampalataya po tayo. Lahat ng ating gagawin, manalangin tayo, sumampalataya daw po tayo na talagang ibibigay ng Diyos. Para lang personal na nanghingi tayo, mga magulang, ng anong kailangan natin, na talagang alam po natin na ibibigay ng ating magulang, sapagkat alam po natin, kilala po natin ang nating kakilala po ang Lord. Amen po. So, ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 19, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilo sa atin ng mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo. Yun pong kapangyarihan na yun, yung nasa sa atin, yun din ang muling bumuhay kay Kristo. Na kung ano nga meron si Kristo, meron tayo. At yun din po ang kapangyarihan na nag-upo sa Kanya sa kanan ng trono. So kung nakaupo po si Kristo sa kanan ng Diyos, tayo rin po ay uupong kasama ni Kristo, kasi isa po tayo ni Kristo, nagipag-isa po tayo sa Kanya. Kaysa po niya natin si Kristo sa Espiritu, di ba? So wala pong dudang kung saan si Kristo, nandoon po tayo. Amen po ba? So mula roon po si Kristo ay namumuno po sa lahat ng kapangyarihan. Lahat po ng kapangyarihan ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, kapamahalaan ni Kristo. At lahat ng pamunuan nasa ilalim ng kapamunuan ni Kristo. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa paan ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia, na siyang katawan ni Kristo. Ang kapuspusan niya na pumuno sa lahat ng bagay. Yun po. Lahat po ng bagay sa mundo, kahit sino man yan, presidente man yan,
ng malakapangyarihang bansa, nasa ilalim po ng kapangyarihan ni Kristo yan. Wala pong pwedeng pumantay kay Kristo. Siya po yung pinakamakapangyarihan sa lahat. Amen. Kaya purihin po ang Panginoon. Yun po yung kapangyarihan ng pangalan ni Kristo, na kung ikaw tumanggap kay Kristo, ikaw ay na born again, ikaw po ay napakamakapangyarihan. Kasi ang sabi ni Kristo, ang lahat ng sumampalataya ay binigyan ko ng karapatang gamitin ang aking pangalan. Sila'y magpapalayas, mag-utos sila. Authority po yan. Kaya purihin ang Panginoon. Sa mga mananampalataya dyan, sabi ng Hebrew chapter 11 verse 6, hindi po natutuwa ang Diyos sa mga taong walang pananampalataya. Kaya kung ikaw walang pananampalataya at nag-alinlangan, ikaw at ako, dapat tayo ngayon ay sasampalataya na talaga. Kung wala po tayong pananampalataya, hihingi po tayo sa Lord, sapagkat ang sabi ng Santiago, lahat ng humihingi sa Lord, kailangan humingi po ng may pananampalataya. Maliwanag po na kung wala po tayong pananampalataya, hindi po kikilos ang Panginoon kahit anong gawin natin. Nakatingin po siya sa ating puso. Kung gaano ka-open ang ating puso sa Kanya, kung gaano katotoo ang paghingi natin sa Kanya, yun po ang Lord. Kaya purihin ang Panginoon sa mga oras na ito. God bless you sa atin lahat. Nawa po'y napagpala po tayo sa salita ng Diyos sa maiksing paliwanag na ito. At kung nagustuhan po ninyo yung video ito, nagustuhan po ninyo yung salita ng Lord, subscribe na lang po, share, like po. God bless you po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon.